Naranasan niyo na bang ma-inlove for some reason na hindi mo ma-explain? Naranasan niyo na rin bang maramdaman yung feeling ng nagkagusto ka sa isang tao, pero dahil pangit ka, feeling mo wala kang karapatang magkagusto sa kanya? Hi, ako nga pala si Ailey. 18 years old at may nakilala akong lalaki online na naging simula ng love story ko. Nagsimula to ng pandemic, since all of us are just staying in our house, doing nothing. And dahil sa sobrang daming naging pagbabago, nung una ang saya ko pa kasi sobrang tagal na magiging vacation namin mga estudyante. Pero habang patagal ng patagal, di ko na nagugustuhan ang nangyayari sa akin. Bigla ako nagsawa sa daily routine ko. Parang paulit-ulit na lang kasi. Until I found a dating app na kung saan there's a lot of random people na pwedeng makausap. At doon ko na nga nakilala itong si Xander. Hi. Ailey, right? Yes. Nice name. Ganda. Sender nga pala. I know. Nakalagay naman sa profile mo. Sinabi ko lang, if in case di mo pa nababasa. Anyways, matagal ka na ba dito? Kagagawa ko lang eh. So, ba't ka nag-try? Wala lang. Boring eh. Ikaw ba? Obvious ba? Siyempre, gusto hanapin yung true love ko dito. Walang ganun pre. Ay, wala ba? But, hindi mo subukan para malaman mo. True love will come in the right time. Di mo kailangang hanapin. Siyempre, paano naman darating yung kung di mo hanapin, di ba? We should find it in ourselves. Tayo na dapat kumuha ng paraan, no? Sige, buhay mo yan. Bahala ka. Hello? You know what? Sa lahat ng nakausap ko dito, ikaw lang yung hindi madaldal. Mostly kasi sa nami-meet ko dito is so talkative, pero syempre, baga pa lang naman, so I understand. Yeah, tama siya. Literal na nahihiya ako. Hindi kasi ako sanay sa ganun eh. Introvert din akong tao, kaya di ako sanay makipag-interact. Not unless super close na kaming dalawa. Days had passed until months. Same thing each day. Gigising, kakain, matutulog. Ang pinagkaiba nga lang is, kausap ko palagi si Xander. He's the first man I ever interact with sa SOCMED na total stranger sa akin. Kaya nasanay na akong palagi siyang kausap. Ay, Ailey, nga pala. Tagal na din natin nag-uusap pero di ko pa nakikita yung mukha mo. But kasi, ano may profile pic mo? Wala ka din post kahit isa. Ano kasi, hindi ako mahilig mag-post eh. Tsaka, friends pa din naman siguro tayo kahit di ako magbigay ng pic sa'yo, diba? Alam ko kasing pag nakita niya mukha ko baka di niya na ako kausapin. Oo naman. Pero syempre, iba pa din yung feeling na alam mo itsura ng kausap mo. May naisip akong idea. Sinendan ko siya ng pic ko. Pero ang sabi ko, pinsan ko lang yan. And kunyari, ako yung kasama ko sa pic na kaklase ko dati. Ikaw ba yan? Ganda naman. Mukhang tama ako ng pinili. Maganda din naman yung pinsan na kasama ko sa pic ah. Sige. Sabi mo eh. Medyo na-turn off ako dun. Literal na hindi ako maganda. Or in short, yes, I'm ugly. Kaya nga ayaw ko magpakita or mag-send ng totoo kong pic sa kanya kasi nga, takot akong ma-judge. Takot akong iwasan niya na lang ako bigla. Nakaka-turn off naman kasi talaga ang mukha ko. Ganun ba sa'yo kahalaga yung physical looks ng isang tao? Actually, yes. Kasi iba pa din kapag maganda or gwapo yung isang tao. Maganda yung magiging person sa'yo, tsaka lalo na sa relationship. Mas gagana kang ipakalala siya sa mga barkada mo if she's good looking, di ba? Well, sabagay. I was really disappointed to hear that. Pangit kasi ako eh. Parang nagdadalawang isip tuloy ako if itutuloy ko pa ang pakikipag-usap sa kanya. Well, wala namang sigurong masama kasi friends lang naman kami, pero kasi, friends nga ba? Day by day kasi, yung dating crush na nararamdaman ko para sa kanya parang mas lumalalim na. Pero sige, tuloy ko lang. Once in a lifetime lang naman to. Sulitin ko na. I started sending him pics na hindi naman sa akin. Yung pics ng kaklase ko dati yung mga sinesend ko sa kanya. Maganda kasi talaga yun. And ganun siguro mga type ni Xander. Sobrang ganda naman ng future ko. Guys, Anong sabi mo? future ko. Bakit? Hindi ba? Actually, Eli, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? I know, we've been months talking. Actually,
More than 6 months already. So, can I correct you? I'm literally speechless. Hindi ko alam sasabihin ko. Kasi I know the fact na hindi naman ako yung babaeng alam niyang liligawan niya. And masasaktan lang din kami parehas at the end. But yeah, I was so happy deep inside me na sa wakas. Imagine, yung taong gusto mo, ginusto ka pabalik. That's the biggest relief. Sigurado ka pa dyan? Bakit ako? Madami namang iba dyan. Yung mas maganda. Hey, Lee, I like you. I like you so much. Mahal na nga kita eh. Pero Xander, Is it a yes or no? I'm expecting yes. Kasi sa loob ng ilang months na yon, nararamdaman kong you're liking me too. ay Xander, oo na nga, sige yes. Pero kasi, Wala nang pero. Niligawan na kita. Period. Good morning, mahal. ang aga mo naman ata magising. 6 a.m. pa lang tumawag ka na agad. Namiss kasi kita eh. Ha? Anong na-miss kagabi nga lang magkausap pa tayo. Basta namiss kita. Jesus, para naman tong timang. Ellie, kailan mo ba ako balak sagutin? More than 1 month na ako nandiligo dito. More than 1 month na nga nanliligaw si Xander. Kaso, natatakot ako mag-commit Lalo na't hindi naman ako yung mga pic na sinesend ko sa kanya. Ayaw ko namang sabihin na tumigil na siya, kasi ayaw kong mawala kung anong meron kami ngayon. Gabi-gabing nag-overthink ako sa mga gagawin ko kasi what if bigla na lang siyang mag-aya ng VC? What if mag-aya siya ng meetup? What if makita niya yung talagang may-ari ng mga pics na yun? Ano nang gagawin ko? Ay, pumasok ako sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano lumabas. Natatakot naman akong aminin sa kanya yung totoo kasi nga, pangit ako. Tapos siya, gwapo-gwapo niya. Hindi niya ako deserve. And for sure, hindi niya ako mapapatawad sa mga pinagagawa ko. Sander? Siguro, let's get to know each other better muna bago tayo pumasok sa relationship. Matagal na naman tayo magkakilala. Kilala na din kita, tsaka, di ba sabi mo gusto mo din ako? Mutual feelings naman, so bakit pa natin pinapatagal? Kasi, hindi naman ganun kadali yun, Xander. Nasa LDR tayo Mahirap mag-commit sa gantong relasyon. Di mag-meet up. Problema ba yun? Pupuntahan kita sa inyo if may budget na ako. Ha? Ano? Huwag na, Xander. Di mo kailangan mag-aksaya ng pera. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Ito na yung kinatatakutan kong topic. Hindi naman ako mag-aaksaya eh. Sigurado na ako sa'yo, Ellie. I love you and seryoso ako dun. Pero, huwag mo na, Xander. Di pa ako ready sa meetup na yan. Huwag mo na. Okay, I'll respect. Di din kita muna mamadaliin. Gusto ko lang maramdaman mo na mahal kita. Tears started to blur my vision. Ang sakit lang isipin na nagawa kong magpanggap sa kanya samantalang siya ay seryoso akong minamahal. Ramdam ko yun. And galit na galit ako sa sarili ko. Kasi ang duwag-duwag ko. Mas pinili kong magpanggap kaysa ipakita yung tunay na ako. Pero kasi, ang tanong is, mamahalin niya pa rin kaya ako kung malaman niyang pangit ako? As he said before, he valued the looks of a person. So that means, wala akong pag-asa sa kanya if nalaman niyang pangit ako. Ay, naguguluhan na ako. Ailey, please, kahit etong favor ka na lang Sige, ano ba yan? Can we do video call? Gusto lang kita makita kahit hindi na in person. Ha? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Ayoko ng VC na yan Please, pagbigyan mo na po ako. Kahit ngayon lang. Sige, try ko. Pero I can't promise, Sander. Hindi ko alam gagawin ko. Biglang bumilis tibok ng puso ko. Pag nakipag-VC ako, malalaman niya na hindi ako yung mga pics na sinesend ko sa kanya. Pag nakipag-VC ako, lahat ng meron kami, mawawala na. Ailey, mamaya na lang pala. Pag uwi ko. Atin kasi kami sa birthday party ng pinsan ko I'll call you later. Sige. Ingat ka. Hindi ko talaga alam gagawin ko. Pagod na din akong magpanggap. Ilang buwan din akong na-trigger ng konsensya ko. Siguro, time na para
Aminin ko sa kanya yung totoo. And siguro ito na yung sign na malaman niya na. Oh, Sander, ang aga naman ata ng tawag mo. Tapos na ba yung event? Hailey, kailangan natin mag-usap. Nagulat ako sa tono ng pananalita niya. Napakaseryoso. Di ko tuloy maiwasang kabahan. Sige, pero tungkol saan ba yan? Hanggang kailan ka ba magsisinungaling sa akin? Ha? Anong sinasabi mo? Hailey, please. Stop acting like you don't know anything. Stop acting innocent. Pwede bang i-explain mo muna sa akin? Naguguluhan ako sa'yo eh. Ikalma mo muna. Nagulat ako sa tono ng pananalita niya. Ramdam ko yung ines at galit na nararamdaman niya ngayon. And kung hindi ako nagkakamali, ito na ata yung kinakatakot kong mangyari. Baka alam niya na yung totoo bago ko pa man sa kanya masabi ang lahat. I saw you kanina sa event. You're with someone. Ha? Paano? Nandito lang ako sa bahay maghapon. Baka naman kamukha ko lang yun, Xander. Sure ka? Xander, hindi ako yun. Oo, hindi ikaw yun. Kasi hindi naman talaga ikaw yun. All this time, you're just faking your identity. Mag-iisang taon mo na ako niloloko, Hailey. Di ka ba nakokonsensya? Ha? Xander? Xander, please. Please, I'm sorry. Hayaan mo muna ako mag-explain, please. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Magpaliwanag? Nang ano? Malino naman na ginagawa mo lang ako samantalang totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo bang ang tanga ko? Hindi ko man lang nahalata yun nung una pa lang. Xander, please. Please naman, oh. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kaya pala ayaw mo ng video call? Kaya pala ayaw mo ng meetup kasi impostora ka? I never meant to do that. Naririnig mo ba mga sinasabi mo, ha? Unang-una sa lahat, hindi kita ginagawa, Xander. Never kong naging intensyon na paglaruan yung nararamdaman mo. Yes, I love you. I love you so much. Pero pangit ako eh. Hindi mo ako matatanggap sa kung sino ako, kaya minabuti ko na lang magpanggap. Why? Kasi ikaw na ang may sabi. Mahalaga sa'yo yung looks ng isang tao, kaya sino ba naman ako para maipagmalaki, di ba? Still lied to me. Hailey, kahit ano pang sabihin mo, mali yung ginawa mo. Pinasyon mo ako masyado. Umasa ako na ikaw yun. Na yung babae minamahal ko. Oo na, mali ako. Mali yung mga ginawa ko. Bakit? Sa tingin mo ba kaya mo akong tanggapin sa kung sino ako, ha? Di ba hindi? Baka nga pandirian mo pa ako eh. Ganyan naman kayong mga lalaki, di ba? Kapag pangit, aayawan, pandidirian. Kaya kahit alam kong mali yung ginawa ko, tinuloy ko na lang kasi ayokong mawala ka, Xander. Bakit? Di mo ba inisip na malalaman ko din naman sa uli? Sana pinag-isipan mo muna bago mo ginawa. Hailey, hindi mo nga ata naisip na umamin sa akin eh. I tried, Xander. I tried countless times. Pero di ko kaya. Naamin na ako dapat sa'yo ngayon eh. Pero naunahan mo ko. And believe me or not, hindi ko pinaglaruan yung nararamdaman mo. Please, Xander, validate my feelings. Please, makinig ka muna sa akin. Intindihin mo muna ako. Ano naman yung nararamdaman ko, Hailey? Paano naman ako naniloko mo ng ilang buwan? You know what? Let's stop this. Tama na yung ilang buwan na minahal kita. And now I know, mali ako ng minahal. Xander, please. Huwag mo muna akong iwan. Kayaan mo muna akong magpaliwanag. Pakinggan mo muna ako. The call ended. Pinatayan niya ako. Hindi niya man lang pinakinggang mabuti yung side ko. Ang sakit. Sobrang sakit niyang mahalin. Ganun na lang yun? Pagkatapos ng ilang buwan namin pinagsamahan, bigla niya na lang akong iiwan? I know I made a mistake. Pero anong magagawa ko eh? Pangit ako eh. Ganun naman talaga pag pangit, diba? Parang wala kang karapatang magmahal ng gwapo at mayaman kapag pangit ka. Well, sabagay, ganun naman halos lahat ng lalaking nakilala ko. Maganda lang ang hanap. At last, I ended heartbroken again. But this time, I learned my lesson.